ang lahat. Noong dating mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos lamang. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Lucas. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila si Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. Umalis ang mga pastol at nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan. Dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang bata at pinangalanang Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Manatili pong nakatayo. Magsiupo na po ang lahat. Sa ulitin po, magandang tanghali sa ating lahat.
aking Rector dito sa National Shrine ng Jesus Nazareno, kasama ang mga kaparian at ilan ding kaparian sa Diocese ng Gumaka kung saan po ako nanggaling. Ang tema pong binigay sa amin para sa mga misa ng paghahanda natin sa kapistahan ng Jesus Nazareno ay dapat siyang itaas at ako naman ay maibaba. Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, versikulo 30. John chapter 3, verse 30. Pero bago po ang lahat, isang mapagpala at makabuluhang bagong taon sa inyong lahat. Masaya ba ang inyong bagong taon? Masaya ba ang pagsisimula natin sa 2026? Sige po, pakisabi muna sa inyong katabi, maligayang bagong taon. Masaya nga po ang ating pansimula sa taong 2026 dahil sa ating mapagpalang Diyos, binigyan tayo muli ng pagkakataong mabuhay, maglingkod, magmahal, at paalabin ang pananampalatayang naipunlana sa ating mga puso. Kasama natin dito ang mahal na ina, ang ina ng Diyos, ang Theotokos, the Mother of God, ang babaeng bukod na pinagpala. At nung dumating si San Gabriel Arkanghel kay Maria, ipinahayag sa kanya na ang sanggol ay isisilang niya ay ang anak ng Diyos. Ang ating Jesus Nazareno. Kaya ang ating mahal na ina ay ina ng Diyos, sapagkat dinala niya sa kanyang sinapupunan ang Diyos na nagkatawang tao, ang Diyos na nagkatawang mahirap. Kaya maligayang bagong taon sa ating lahat. Hindi malayo sa ating karanasan ang mga paghahanda. Kagagaling lang natin sa Pasko. Madalas ang kainan, pangingimbita, ganun din ang pamimili, ang pagpipila. Sa palagay ko, sanay na tayo sa mga pista, sa binyag, First Holy Communion, kaarawan, kasalan, o kaya'y mga pasasalamat sa mga magagandang pangyayari sa buhay ng ating mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Sa ating mga paghahanda, minsan nag-uunahan tayo sa pag-uupo kung saan malapit ang pagkain. Minsan, nag-uunahan tayo sa pagkukuha ng pagkain. Tayong mga naiimbitahan. Nandyan din ang pagbibigay ng regalo. Lahat ba tayo'y nakatanggap ng regalo nitong nakaraang Pasko? At nariyan din
ang mga nakakalimutan na maiimbitahan, ang mga nakakalimutan na mabigyan ng regalo dahil sila mismo'y nakalimutan. Ano ang ating naging disposisyon kapag tayo'y nakakalimutan, nakakaligtaan? Ano ang ating nararamdaman kapag tayo'y nakakalimutan? O kaya, sino nga ba ang mga nauuna sa ating mga pagdiriwang? O sino-sino ang madalas nating nai-invite? Dapat siyang itaas at ako naman ay ibaba. Kinakailangang siya ang maging higit na dakila at ako ay maging higit na mababa. Sa mga ebanghelyo, lalo na sa ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 14, na isulat at ipinaalaala sa atin ni Jesus Nazareno, ang kahalagahan ng pagiging mapagkumbaba. The importance of becoming humble. Hindi dapat tayo'y nag-aagawan ng mga upuan o sa mga putahe na parang sinasabi natin na tayo'y mga VIP sa isang handaan. Hindi dapat tayo'y nag-aagawan sa kaban ng bayan na parang tayo lang ang may mga pangangailangan. Hindi dapat tayo masilaw agad-agad sa mga kayamanan dahil inilalaan din ang kaban ng bayan upang mapagsilbihan ng wasto ang taong bayan, ang mga nangangailangan. Hindi dapat tayo'y mabilis magtampo dahil lamang tayo'y nakakalimutan. Mga pagkakataong o may pagkakataon bang ang mga nauna sa ating mga isipan at damdamin ay ang mga mas nangangailangan kaysa atin? May pagkakataon bang ang ating unang natatandaan sa ating mga pagkilos at mga pagpapala ay ang mga walang-wala sa buhay? Nung bumisita si Papa Francisco sa ating bansa, alam nating lahat, siya'y nakikain sa mga nakaligtas mula sa hagupit ng bagyong Yolanda. Bagamat naging mabilis ang pag-usap dahil sa banta ng may isa pang bagyo, natuwa ang mga inimbita dahil para bagang nakita nila at nakausap nila si Jesus sa anyo ni Papa Francisco. Yan po ay isang halimbawang pinupunto ng ating Panginoon sa ating pagninilay ngayon. Kaya inaanyayahan tayo ng Biblia na mamuhay na mapagkumbaba at isabuhay ito sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Dapat siyang itaas at ako naman ay ibaba. Kinakailangang siya ang maging higit na dakila at ako ay maging higit na mababa. Sabi nga po ni Papa Leon nitong nakaraang Pasko,
ito ay tiyak na sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng Jesus Nazareno, ngayon ay natagpuan natin ang Panginoon sa ating mga kapatid na nangangailangan. Tulad ng ginawa mo sa isa sa pinakamababa sa mga kapatid kong ito, ginawa ninyo ito sa akin. Mula sa Ebanghelyo ni San Mateo. Patuloy din ang pagbibigay diin ni Papa Leon na ngayon, meron na tayong Diyos na malapit sa atin at sinasamahan tayo sa ating paglalakbay sa mundo. Kahit sa pinakamadilim na lugar sa mundo natin, ang kadiliman ng paghihirap o ang kadiliman ng kahirapan at pang-aapi. Tuwing ipinagdiriwang natin ang banal na Eucharistia, tayo ay tinitipon ng Diyos sa kanyang piging. At ang piging na iyan ay ang bagong tipan kung saan inialay ni Jesus ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Kaya ang misa ay ang espiritual na pagunita ng sakripisyo ng Panginoon dahil siya'y nasa anyo ng tinapay at alak, na handa maging tinapay at alak para sa mga nagugutom, handang maging ikabubuhay ng mga mahihirap. At tuwing tinatanggap natin siya sa banal na pagkikinabang, nais niyang manahan sa ating puso't isipan upang gabayan tayo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang Jesus Nazareno, ang Emmanuel, siya ang Diyos na sumasa atin. Kaya dapat mamulat tayo sa ganyang pag-ibig ng Diyos sa sino mang nais maranasan ang kanyang pag-ibig. Ito'y gaya or ayon sa isang awitin, ang mabuhay sa pag-ibig na hango kay Saint Therese of Lisieux at binigyan ng musika ni Padre Hontiveros. Ang mabuhay sa pag-ibig ay pagbibigay na di nagtatansya ng halaga at hindi naghintay ng kapalit. Ito po ang ating tatandaan. Habang pinag-iisipan natin ang pag-ibig ni Kristo, ang pag-ibig ng Jesus Nazareno, nagkakaroon din tayo ng inspirasyon na maging mas matulungin sa mga nagdurusa at sa mga pangangailangan ng iba. Hindi po pwede ang pag-ibig na hindi nagbubunga ng pag-ibig para sa kapwa. Huwag tayong masyadong maging mapagmataas, kundi unahin natin ang mga mas nangangailangan, ang mga naghihirap. At sa ating paglalakbay sa daang ito, naway maging mapagkumbaba tayo sa bawat pagkakataon at tayo'y patuloy na gumagawa ng mga pagkilos ng pagmamahal, ng habag, ng malasakit sa kapwa.
Ang pagsunod kay Jesus Nazareno ay hindi isang malawak at komportableng landas. Gayunpaman, ito ay madalas na hiningi sa atin ang daan ng krus, ang daan ng katotohanan. At kahit masakit na landas ito ay humahantong kung saan may buhay at may kaligtasan. Viva Poong Jesus Nazareno! Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.